Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang bilang ng mga Pilipino nurse sa ibang bansa ay napakalaki at patuloy na lumalaki. Tila wala ngang ospital sa buong mundo na walang mga Pinoy nurses. Mataas naman kasi talaga ang demand ng iba't ibang bansa para sa mga nurses, lalo na ang mga Pilipino. Yan nga sa mga bansa na in demand ang Filipino nurses ay ang UK, United States, Canada, New Zealand, Japan at Dubai. Pero ang kaso natin ngayon ay tungkol sa isang Pinoy nurse sa England. Saan ang nurse na ito ay nanglason umano ng kanyang mga pasyente na gumulat nga sa napakarami. Dahil sa kontrobersyal na storyang ito, maraming tao sa UK ang nabahala kung dapat pa nga bang pagkatiwalaan ang mga Filipino nurses. Ang Pinoy nurse na lalaki ay kinilalang si Victorino Domingo Chua, 50 years old. Si Victorino ay ipinanganak noong October 30, 1965 at pangatlo siya sa 6 na magkakapatid. Ang mga magulang ni Victorino ay sina Angel Chua at Juanita Domingo. Ang tatay nga ni Victorino na si Angel ay isang Filipino-Chinese na may mga sariling negosyo. Pero siya ay nagkaroon ng ibang pamilya at mga anak. Ngunit, ganun pa man, naging close pa din si Victorino sa kanyang tatay. Minsan nga ay tabi pa silang lagi matulog. Nang bata pa si Victorino, ilan sa kapitbahay niya at kanyang mga pinsan ay naiinggit sa buhay na meron sila. Lahat daw kasi ng kailangan ni na Victorino noon ay naibibigay sa kanila. Habang lumalaki si Victorino, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya naman, lumaki at tumira na lang siya sa kanyang lola. Ang kanyang ibang mga kapatid ay napunta na din sa iba nilang kamag-anak. Magmula noon, minsan na lang makita ni Victorino ang kanyang tatay at mga kapatid. At dahil sa kagustuhan ng kanyang nanay at sa panghihikayat din ng kanyang lola, nag-enroll si Victorino ng kursong nursing sa Manila's Metropolitan Hospital School of Nursing kahit ayaw niya ang kursong ito. Taong 1985, namatay ang tatay ni Victorino dahil sa heart attack. At dahil nga sa hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang tatay, tila dinamdam ito ni Victorino. Ang mga nangyaring ito ang nagbukas ng mga mata ni Victorino para siya na ang pumasa ng responsibilidad ng kanyang pamilya. Nang nasa 3rd year na si Victorino, nahirapan siya sa kanyang pag-aaral. Bumaksak siya at lumipat siya sa Galang Nursing School. Pero ayon sa ibang balita, masyado daw mahal ang bayad sa Manila Metropolitan School kaya lumipat siya sa mas mura. Sa Galang Nursing School, naging boy o utusan si Victorino ng mga mayayamang estudyante at gumagawa siya ng mga iligal na bagay para kumita ng pera. At dahil magaling nga makisama, nagagawa ni Victorino maging kaibigan ang mga doktor na nagbibigay sa pamilya niya ng libreng healthcare. Kasabay ng pag-aaral, kailangan ni Victorino na gumising ng alas 4 ng umaga para paliguan ang kanyang lola. At makakauwi siya ng alas 7 ng gabi matapos ang kanyang klase. October 1989, graduate si Victorino ng kursong nursing at siya nga ay nakapasa sa board exam na itinuturing niyang big surprise. Agad namang nagtrabaho bilang nurse si Victorino sa ospital ng kanyang paaralan na Galang Medical Center. Bali-balita na maraming ang mga pasyente ang namamatay sa Galang Medical Center kaya tinagurian nga itong Galang Memorial Hospital. Sa ospital na ito, nakilala ni Victorino ang kanyang napangasawang si Mary Ann Chua, kapatid ng isa niyang naging pasyente. Makalipas ang ilang buwan, tinanggal si Victorino sa Galang Medical Center. Nang mawala ng trabaho si Victorino, ay nag-buy and sell siya ng mga kotse.
pero kalaunan ay nakakuha naman siya ng trabaho sa Metropolitan Hospital. Taong 1990, tinanggal si Victorino sa ospital dahil inakusahan siya ng kapwa niya nurse na nagnakaw ng 1,070 pesos. Itinanggi naman ito ni Victorino at sinabing masakit para sa kanya na akusahan ng bagay na hindi niya ginawa. Taong 1996, nagpakasal sina Victorino at Mary Ann. Tumira sila sa tabi ng bahay ng pamilya Chua. Nang mga panahon na ito, walang trabaho si Victorino kaya naisipan niya na magtrabaho abroad. Gusto kasi niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang asawa at ang dalawa nilang mga anak. Taong 2002, na-dismiss ang kasong theft laban kay Victorino. At kasabay nito, nakahanap naman si Victorino ng isang trabaho sa UK. Kaya naman, para masigurado ang kanyang visa at ng kanyang pamilya, nagbayad siya ng £2,000 o 141 pesos para sa fixer. At noong February 21, 2002, lumipad na si Victorino at ang kanyang pamilya papunta sa London. Agad namang nakakuha ng trabaho si Victorino sa Newlands Care Home. Matapos ang kanyang training, inirekomenda si Victorino ng management ng Newlands na pwede na siyang maging nurse. Pero bago siya tuluyang maging nurse sa mga ospital sa UK, hiningan siya ng Nursing Council na mga patunay na siya ay isang nurse. Ibinigay naman ni Victorino ang mga photocopy ng kanyang diploma, TOR at iba pang mga dokumento. At taong 2003, naging isang ganap na registered nurse si Victorino sa UK. Makalipas naman ang ilang taon, umalis na din si Victorino sa Newlands Care Home at taong 2007, naging isang bank nurse si Victorino sa NHS o National Health Service. Una, nag-apply si Victorino bilang nurse sa Stepping Hill Hospital sa Stockport, UK at natanggap siya bilang isang staff nursing ng 2009. Posibleng dahil sa dami ng kanyang mga work experiences, hindi na masyadong sinuri ng ospital ang mga dokumento ni Victorino. Nang magsimula si Victorino sa Stepping Hill, nagsunod-sunod ang mga reklamo sa kanyang ugali. Isa sa kanyang mga pasyente na matandang babae ang nagreklamo. Gabi-gabi umano siya pinapahira ng cream ni Victorino kahit hindi naman niya ito gusto. Inireport niya ito sa management ng hospital pero wala silang naging aksyon. May isang pagkakataon naman na nakaalitan ni Victorino ang anak ng kanyang pasyente. Gusto kasi ng anak ng pasyente na bigyan ang kanyang nanay ng heart monitor pero tumanggi daw si Victorino. Dahil dito, pinagalitan si Victorino ng kanyang supervisor. May nakapagsabi sa supervisor na matapos ang kanilang pag-uusap ni Victorino, pumasok daw ito sa isang bakanting kwarto at doon ay padabog na binagsak ang heart monitor. Ang mga katrabaho naman ni Victorino ay nagrereklamo na namemeke siya ng mga pirma. Ito ay para makakuha si Victorino ng mga gamot para sa kanyang sarili. Wala namang lumabas na balita kung ang mga reklamo na ito ay naaksyonan ng ospital. Ayon din sa ilang katrabaho ni Victorino, hindi siya palakaibigan. Taong 2008, naging isang permanent resident ng UK si Victorino at ang kanyang pamilya. Ito ang nagbigay daan kay Victorino para magpatuloy ng kanyang trabaho bilang nurse. Sa katagalan, taong 2010, nagkaroon si Victorino ng depression. At para nga magamot ang kanyang sarili, iniinom ni Victorino ang mga gamot na ninanakaw niya sa ospital. Nang malaman ng occupational health team ng ospital ang sakit ni Victorino, nagsuggest sila na sumailalim si Victorino sa counseling. Sa counseling, inutusan si Victorino na magsulat tungkol sa mga nilalaman ng kanyang isipan at ng kanyang nararamdaman. Pinamagatan ni Victorino ang sulat niya na Bitter Nurse Confession.
na binubuo nga ng 13 pages. Sa sulat, sinabi ni Victorino na siya ay tulad ni Robin Hood. Dahil nang nasa Pilipinas pa siya, tinutulungan niya ang mga taong may hirap na makakuha ng murang gamot. Kahit na lumala nga ang sakit ni Victorino, hindi ito ipinaalam ng Occupational Health Team sa supervisor ni Victorino at nagpatuloy pa din siya sa kanyang pagtatrabaho. Ang mga pangyayari at ang mga pasyente. Inassign si Victorino sa night shift ward ng A1 at A3. Ang lahat ng mga pasyente sa ward na ito ay binibigyan ng saline solution. At karamihan sa mga pasyente sa ward na iyon ay mga matatanda na at may hina na. Sa pagitan ng June at July 2011, kinokontamina umano ni Victorino ang saline bag ng mga pasyente at nilalagyan niya ng insulin. Kapag tinatanong ng mga pasyente si Victorino kung ano ang kanyang ginagawa, sinasabi lang daw niya na pinapalitan niya lang ang saline solution. At dahil walang kulay ang insulin kapag hinalo ito sa saline, hindi talaga ito mahahalata. Delikado kapag ang insulin ay nakapasok sa sistema ng taong may diabetes, kahit na kaunti lang. Ang insulin ay pinabababa ang glucose o sugar sa level ng katawan ng isang tao. Kapag tumagal ang kondisyon na mababa ang sugar sa katawan, posibleng mawala ng malay ang isang tao, makomatose, at ang malala ay pwede niya itong ikamatay. Ang unang biktima umano ni Victorino ay si Josephine Walsh, 68 years old. June 23, 2011, na-admit si Josephine sa Stepping Hill dahil sa kanyang sakit sa pulmonary disease. Noong June 27, habang nakasabit ang saline solution kay Josephine, natagpuan siyang nakandusay sa kanyang upuan. May malay pa noon si Josephine pero hindi maayos sumagot sa mga tanong at tila maputla. Akala ni Josephine mamamatay na siya dahil sa sobrang takot niya sa mga nangyari. Sa kabutihang palad, ang kanyang pagkalason sa insulin ay nagamot. Lang naging investigasyon ang ospital sa nangyari dahil akala nila ay ordinaryong pangyayari lang. July 5 at July 10, marami pang pasyente ang nakaranas ng naranasan ni Josephine. Karamihan sa kanila, lumala ang kanilang mga kondisyon at sakit. Dito na nagsimulang magtaka ang mga doktor. Ayon sa kanila, kakaiba at tila sabay-sabay pa na ganun ang nangyayari. Ang isa nga sa mga pasyente ay si Doreen Brace, 87 years old. July 5, nang ma-admit si Doreen sa Stepping Hill. Ang sakit ni Doreen ay chronic urinary tract infection, pulmonary disorder at chronic kidney failure. Base sa mga dokumento, ang medical record ni Doreen ay may nakalagay na infusion chart for fluid replacement. Kaya naman, nabigyan si Doreen ng saline solution. Napansin naman ng isang nurse na tila pinagpapawisan si Doreen at nang i-check niya ito, mababa ang level ng glucose ng matanda. Dahil dito, binigyan siya ng glucose at kalaunan ay gumaling naman. Huli, nagtaka ang mga doktor dahil wala ni isa sa kanila ang pumirma na dapat bigyan si Doreen ng saline solution. Muli na naman nag-iwan ng suspetsya sa mga doktor at staff ng hospital ang pangyayari. July 6, 2011, na-admit sa Stepping Hill si Tracy Arden, 44 years old. May degenerative disease si Tracy na katulad sa multiple sclerosis. Hindi na nakakatayo si Tracy at hindi na nakakagalaw. Dinala siya sa ospital dahil sa mild infection. Alam ng pamilya niya na kailangan niya lang ng antibiotic at pagkatapos ay gagaling na din sa impeksyon. Pero nang nasa ospital na siya, tila lumala ang kondisyon ni Tracy. Bumaba ang glucose ni Tracy at tila nahihirapan ng huminga.
Base sa kanyang mga test, nalason ang katawan ni Tracy dahil sa insulin na dapat ay hindi binigay sa kanya. At sa kasamang palad, ikinamatay ito ni Tracy. July 10, itinakbo naman sa ospital si Derek Weaver, 83 years old, dahil critical na ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, tila sobrang sama na ng pakiramdam ni Derek. Nagsagawa ng mga test sa kanya at lumabas na nalasyon siya dahil sa insulin. Sobrang baba din ang glucose level sa kanyang katawan at lumala nga ang kondisyon ni Derek dahil dito. Kalipas ang 10 araw, tuluyan nang namatay si Derek. July 10 din, dinala sa ospital si Arnold Lancaster, 71 years old na may cancer. Malubha na ang karamdaman ni Arnold at siya ay nagka-impeksyon pa. Ang mga gamot sa kanya ay karaniwang ipinapadaan sa saline solution bag. At bandang 3:00 ng madaling araw, lumala ang kondisyon ni Arnold. Namumutla na siya at nagpapawis ng malamig. Nang i-check ng nurse ang blood sugar level ni Arnold, sobrang baba nito. Lumabas din sa test na nalason si Arnold dahil sa insulin. At ilang oras pa nga ang nakalipas, pumanaw na din si Arnold. Bukod pa sa mga unang pasyenteng nabanggit, ang ilan pang mga pasyente na nalason dahil sa insulin ay ang mga sumusunod: Grant Missel, Brel Hope, Jack Billy, Linda McDonough, Joseph McDonald, Anthony Smith, Joyce Atherton, Daphne Harlow, Rhea Paulizin, Kathleen Murray, Lillian Baker, Beatrice Humphreys, Mary Cartwright, Aileen Armstrong, Philip Jones, William Dixon, Zubia Aslam. July 11, napansin ng isang nurse sa Ward 3 na tila malabo ang saline bag na nakuha niya. Kaya naman, nagpunta sila sa kwarto kung nasaan ang mga saline bags. Doon ay nakita nila na marami sa mga ito ay tumutulo at may butas. Dahil dito, pinalitan ng mga nurse ang lahat ng saline bag na mga bago. Naglagay na ang management ng 2 nurse sa labas ng storage room at naglagay ng lock sa kwarto. Nagtakda din ang management ng hospital na kapag kukuha ang isang nurse ng saline bag, kailangan nilang pirmahan ang isang form. Pinadala ang mga kontaminadong saline bag sa NHS para sumailalim sa mga test. Ilang oras lang ang makalipas, lumabas ang resulta at nagpositibo ang mga bag na may insulin. Sa investigasyon ng Stepping Hill Hospital, sa loob ng 1 buwan, mahigit 20 na pasyente ang nabigyan ng saline bag na may mga insulin. Kasabay nga nito, 3 pasyente pa ang namatay. Dahil dito, naghigpit ang management ng ospital. Nag-request sila ng mga pulis na magbabantay sa paligid ng ospital. Ang mga staff naman ng ospital ay inutusan na kung magbibigay sila ng gamot sa pasyente ay dapat 2 silang nurse. Kailangan din nilang i-record ang bawat gamot at dapat ay tugma ito sa reseta ng mga doktor. May itinalaga naman ang management na isang taong may hawak ng susi sa mga cabinet ng gamot. Ang mga insulin naman ay nakalock na sa iisang kwarto. July 20, naglabas ang mga pulis ng UK na nahuli na nila ang suspect na may kaugnayan sa mga nangyayaring panglalason sa mga pasyente sa Stepping Hill Hospital. Ang suspect ay kinilalang si Rebecca J. Layton, 27 years old na isang nurse sa Ward A1 at A3. Kinasuhan si Rebecca ng 3 counts ng criminal damage with intent to endanger life, counts ng criminal damage being reckless as to whether life was being endangered, at 2 charge ng kasong theft. Pansamantalang ikinulong si Rebecca habang naghihintay ng kanyang trial. Kasabay nito, nasuspend si Rebecca sa kanyang trabaho sa Stepping Hill. Base sa investigasyon,
Ang mga fingerprints ni Rebecca ay natagpuan sa saline bags na may insulin. May mga nakuha ding impormasyon ang mga pulis na stress sa trabaho si Rebecca. Para labanan ang kanyang nararamdaman, nagiinom si Rebecca at madalas na sa party. September 2, 2011, lumabas ang balita na iniurong na ang kaso laban kay Rebecca dahil kulang ang mga ebidensya laban sa kanya. Sa isang article, misunderstanding lang daw ang nangyari kaya si Rebecca ang kinasuhan pero hindi talaga siya ang suspect. December 2, tuluyan na ngang tinanggal sa Rebecca sa Stepping Hill matapos niyang umami na nagnakaw siya ng mga gamot sa ospital. Kinasuhan ni Rebecca ang mga pulis ng UK at nanghingi siya ng danyos na 100,000 pounds o 7.1 million pesos. Ayon kay Rebecca, dahil sa maling paratang sa kanya, hindi na niya maipagpapatuloy pa ang pagiging isang nurse. Makalipas naman ang ilang taon, nanalo si Rebecca at nakatanggap ng 53,000 pounds o 3.7 million pesos. Dahil nga, hindi pa din nalalaman kung sino nga ba talaga ang suspect sa paglalagay ng mga insulin sa mga saline bags, nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Noong December 31, 2011, may isa na namang pasyenteng namatay sa Stepping Hill Hospital. Kasabay nito, nakita ng isang nurse na ang resetang gamot sa isang pasyente ay tila tampered o pinakialaman. Nang i-check nila ang iba pang mga reseta, napansin din nila na ang lahat ng ito ay nabago kumpara sa orihinal na isinulat ng mga doktor. Nang mga panahon na ito, hindi sigurado ang mga pulis kung isang tao lang ba ang nagbago ng mga reseta. Kaya, nag-focus sila sa isang grupo ng mga nurse na naka-assign sa Ward A1 at A3. At isa nga sa mga nurse na ito ay ang Pinoy na si Victorino. January 5, 2012, inaresto ng UK Police si Victorino sa kanyang bahay. Ayon sa warrant of arrest, si Victorino ang nagbabago ng mga reseta ng mga pasyente. Makikita naman sa isang CCTV footage na si Victorino ay may kinakalikot sa mga cabinet ng mga gamot. Kaya, ikinulong si Victorino pero pansamantalang nakalaya matapos niyang makapagpiyansa at dahil wala ding matibay na ebidensya ang mga pulis laban sa kanya ng mga oras na ito. Makalipas ang ilang buwan, nakakuha ng search warrant ang mga pulis para pasukin ang bahay ni Victorino. Sa paghahalughog sa kanyang bahay, nakita ng mga pulis ang 13 pages confession letter ni Victorino. Pero hindi naman nilabas sa media ang buong kopya ng sulat na ito. Sa sulat umano, sinasabi ni Victorino na hindi siya masaya habang lumalaki. May sama siya ng loob sa kanyang mga magulang lalo na sa tatay niyang babaero. Hindi din daw gusto ni Victorino ang mga pasyente niya. Ayon din sa sulat, akala ng marami ay siya ay mabait, pero ang totoo ay hindi. Inamin dito sa sulat ni Victorino na noon ay mahilig siyang uminom, manigarilyo at gumamit din ng ipinagbabawal na gamot. Tinawag pa nga ni Victorino ang kanyang sarili na Angel of Death. Sa huli, sinabi ni Victorino sa sulat na, "My family will make history here in England." Kinuha ng mga pulis ang sulat na ito at ginamit na ebidensya laban sa kanya dahil para sa mga pulis, umamin ang nurse sa kanyang mga ginawa. Pero sinabi lang ni Victorino na ginawa niya ang sulat para ilabas ang kanyang nararamdaman. Hindi pinaniniwalaan ng mga pulis ang Pinoy nurse sa kanyang mga sinasabi. Kaya matapos ang 2 taon, March 28, 2014, muling inaresto si Victorino kaugnay sa mga nangyaring pagkamatay ng 3 pasyente sa Stepping Hill. Isang video ng interogasyon kay Victorino ang lumabas sa media. Doon ay direktang tinanong si Victorino kung nilaso niya ba ang mga namatay na pasyente sa ospital. Sa mga tanong na ito, ang sagot lang ni Victorino ay no comment. At kinasuhan pa din si Victorino ng 3 counts ng murder at 22 counts of attempted grievous bodily harm.
Ang trial ng kaso ni Victorino. January 19, 2015, nagsimula nga ang kanyang trial. Sa trial, inakusahan ng prosecution si Victorino na siya ang naglagay ng insulin sa mga saline bag kaya nalason ang mga pasyente at ilan nga sa mga ito ay namatay. Ayon din sa prosecution, inilabas ni Victorino ang tinatago niyang galit sa mga kawawang pasyente. Nilarawan naman ng prosecution si Victorino bilang narcissist, psychopath, base nga sa kanyang mga sulat. Ginamit din ng prosecution ang sulat na ito ni Victorino at sinabi nga na may isang parte doon na isang pasyente ang hindi niya gusto. Maingay daw ang matanda at makulit kaya para manahimik ay nilagyan ni Victorino ng insulin ang saline bags nito. Sinabi din ng prosecution na may mga ebidensya silang si Victorino ang nurse ng isang pasyenteng namatay nang magsimulang lumala ang kalagayan nito. Hindi din daw pinag-utos ng doktor na kuhanan ng glucose reading ang isang pasyente pero ginawa ito ni Victorino. May isang syringe naman na ginamit umano si Victorino at hindi niya tinapon ito ng maayos at nang i-check ito, lumabas na may chemical itong glucose. Sa korte, sinabi naman ng abogado ni Victorino na ang sulat na ginawa nito ay ginawa 1 taon bago mangyari ang mga pagkakamatay ng mga pasyente kaya imposibleng dun inamin ng Pinoy ang mga kasalanan niya. Hindi din daw maituturing ang sulat na ebidensya na direktang magtuturo na si Victorino mismo ang pumatay sa mga pasyente. Ayon pa sa isang article, itinuturing ng abogado ni Victorino na ito ay ginawang isang scapegoat. Ibig sabihin, si Victorino lang ang sinisisi para sa maling gawain na hindi naman niya ginawa. Dagdag pa ng abogado, hindi inamin ni Victorino ang lahat ng bintang sa kanya dahil wala siyang kinalaman sa mga iyon at puro circumstantial evidence lang ang meron ang prosecution. Sinabi din ng abogado na napilitan lang ang mga pulis na sisihin ang kanyang kliyenteng si Victorino dahil hindi pwedeng matapos nila maglaan ng oras at pera sa investigasyon ay wala silang makikita o mahanap na sospek. Sa huli, sinabi nga ng kanyang abogado na nagkataon lang na naka-duty si Victorino ng mga oras na may pagbabagong nakita sa reseta kaya isinisisi ang lahat sa kanya. Sa isa pang article, lumabas na nagprotesta ang mga Pinoy nurse sa harap ng isang publishing company. Ayon sa mga Pinoy, hindi patas at tila diniscriminate ng publishing company ang trial ni Victorino dahil ito ay isang Pinoy. Kinagalit din ng mga Pinoy ang sinabi ng publishing company na bakit kumukuha pa din ng mga nurse mula sa Pilipinas sa kaligitnaan ng trial ni Victorino. Isang FB page naman ang ginawa ng mga sumusuporta kay Victorino. Doon makikita ang mga taong nagpo-post ng kanilang mensahe para sa kanya. Ayon naman sa mga Pinoy nurse sa UK, hindi sila naniniwala na magagawa ni Victorino ang mga bintang sa kanya. Kasabay naman ng protesta, lumabas ang news article na nagsasabing nagbayad lang si Victorino ng taong sasagot sa mga exam niya habang siya ay nag-aaral pa. Ito daw ay base sa investigasyon ng mga investigador sa Pilipinas. May nakuha silang 3 kopya ng certificate ni Victorino. Ang isa doon ay may picture ng isang lalaking nakangiti pero ayon sa kanila, hindi naman daw ito kamukha ni Victorino. Malakas ang kutob ng mga pulis na wala talagang kakayanan si Victorino na maging isang nurse at dinaya lang talaga niya ang kanyang mga papeles. Ayon naman sa nanay ni Victorino na si Juanita, hindi magagawa ng kanyang anak ang mga binibintang dito. Relihiyosong tao daw ang kanyang anak kaya hindi siya naniniwala sa sulat ni Victorino na isa siyang anghel na naging demonyo. Ayon sa pamilya ni Victorino, mapapatunayan nilang legal ang mga dokumento niya bilang isang nurse. Pero paano daw mapapatunayan ng mga pulis na siya ang naglagay ng insulin sa saline bags kung wala namang ebidensya o nakitang mga fingerprints niya doon?
May 2015, ang hatol kay Victorino. Sa lahat ng sinasabing naging biktima ni Victorino, 3 ang namatay at ang iba naman ay nakaligtas. Hinatulan ng korte si Victorino ng guilty sa mga kasong 2 counts ng murder, 22 counts ng attempting to cause grievous bodily harm, 1 count ng causing grievous bodily harm, 7 counts ng attempting to administer a poison, at 1 count ng administering a poison. Sa pagbaba ng kanyang hatol, hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Victorino habang siya ay nasa korte. Habang buhay na pagkakakulong ang hinatol kay Victorino. Pwede lang siyang makapag-apply ng parol matapos ang 35 years at 84 years old na siya ng panahon na ito. Umapila naman ang kampo ni Victorino para mapababa ang kanyang hatol, pero sila ay nabigo. Binatikos naman ang management ng Stepping Hill dahil sa kapabayaan nila sa pag-check ng mga papeles ni Victorino. Sa isang article naman, ang sinasabi ng mga close asawa ni Victorino na si Mary Ann na ito daw ay umalis na kasama ang kanilang mga anak. Nagpakalayo-layo na daw ito at hindi na kinokontak ang kanyang asawa. Miski isang beses nga ay hindi din umattend si Mary sa trial ni Victorino. Pero hindi naman ito kinumpirma ng kampo ni Victorino. Magpahanggang ngayon, pinanghahawakan pa din ni Victorino ang sinasabi niyang inosente siya at hindi siya ang pumatay sa mga pasyente ng Stepping Hill Hospital. Sa kabilang banda, masaya naman ang bawat pamilya ng mga biktima ni Victorino sa naging hatol sa kanya. Kayo, ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Habang ginagawa ko ito, may ilang mga katanungan ang nabuo sa aking isipan. Hindi kaya may kakulangan din ang ospital dahil kahit madami nang nagawang violation umano si Victorino, katulad nga ng pagnanakaw ng gamot, may depression, may mga misbehavior, ay hindi nila ito tinanggal? Maiiwasan kaya ang nangyari kung tinanggal na agad nila si Victorino sa ospital? Bakit din hindi nila inalabas sa publiko ang nasabing sulat ni Victorino? Totoo kaya ang sinasabi ng pamilya ni Victorino na hindi nakita ang fingerprint niya sa mga saline bags? Sa tingin nyo, si Victorino ba ang larawan na ito o hindi? Sinasabi kasing hindi ito si Victorino at pinaniniwalaan na dinaya niya ang kanyang mga dokumento. Naniniwala ba kayo na si Victorino ay guilty o hindi? I-comment nyo ang inyong sariling opinyon at ating talakayin sa comment section. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!